morning. Ayan. Naligo na tayo. So, fresh morning everyone. Ayan. Fresh. Kami na lang dito ng mga bata kasi yung amo ko nasa damam kahapon pa. Kasi nagkaroon ng aksidente yung asawa ng kapatid niya. So, yung bagong panganak. So, patay. Ayan. Kaya doon sa mga nagda-drive, ingat-ingat po tayo kasi hindi natin alam ang aksidente. Ayun, lahat sila nagulat kasi napakabata pa nun. Yung kapatid ni Madam na kung tawagin namin ay Mrs. Chin. Yun ang anak na yon. So, mga 3 days pa lang, ayan. Tapos yung asawa niya nagkaroon ng aksidente kahapon. Ayun, patay. So, parang naawa din talaga kami kasi kaming mga katulong kasi almost ilang years na namin silang kasama. Diba? So, mababait naman sila. So, parang naramdaman namin yung sakit ng mawala ng mahal sa buhay. Talaga nung binalitan kasi pandalas na sila kasi nandito yung mga kapatid ni Madam kahapon kasi dumating sila nung gabi. Magbabakasyon nga dito kasi nga wala silang pasok, diba? Ayun, kararating lang nila nung gabi, umalis na rin sila nung umaga. Ganon. Tapos, yung balita sa kanila na siguro, ang gulong magkwento, no? Siguro yung bayaw niya or yung asawa ng kapatid niya galing sa trabaho. Hindi ko alam kung paano na-aksidente, kung siya nabangga or siya ang nakabangga. Basta patay siya, ayun. Dead on the spot siya. Kaya pandalas na sila Madam na pumunta ng damam. Ayun. Tapos kapapanganak lang, no, naman sakit to sa nanay, kapapanganak lang. So, sabi ko doon sa amo ko, hala, nalalayan nyo yan kasi magkakaroon, baka ma-depress o magkaroon ng depression, no, diba? Yun mas mahirap. So, kawawa talaga yung mga bata. Kawawa din naman yung mga bata kasi hindi na nila masisilayan yung ama nila. Si Majida naman, ang batang, ang batang nabalo. Tapos, yung ama, hindi niya na nasilayan yung kanyang anak. O, diba? Ayun, kinuha na agad siya ni God or ni Allah, sabi nga nila. Alam niyo guys, kasi sabi nga namin mga katulong dito, kasi tayo mga naniniwala tayo doon sa sukob, diba? Kasi yung kapatid niya, kinasal lang siguro itong year na to, 2025. Before yon namatay yung parang tiyuhin ng lalaki, yung groom. So, minob ng buwan yung kasal. Tapos mga after a month, namatay naman yung parang uncle ni na Madam. So, minob na naman nila. So, sabi namin ng mga pakialamero, mga katulog, di ba? Sukob yan. Dapat hindi na muna nila tinuloy yung kasal. Or pinagpaliban na lang muna. Or next year, 2026 kaso ikinasal din ngayong taon na to. So, parang naging sukob. Kaya lang parang naisip namin yung kamalasan nung parang sunod-sunod yung kamalasan nung pamilya ni na Madam. Kamamatay din halos last week. Kamamatay din laang nung kapatid nung matanda. Nung tawag doon. Kamamatay din lang. Tapos sa side ng parang yung pamilya nila parang nagkaroon ng, or hindi naman natin parang this year parang bad luck sa kanila. Diba? So, hindi naman natin pinakeke kasi iba yung paniniwala nila. So, para sa akin, si God pa rin talaga nakakaalam ng buhay ko hanggang kailan, hanggang saan. So, di ba? Nakakaawa lang, nakakaiyak lang kasi alam ko kung paano mawalan, masakit, di ba? Lalo pa yun kapapanganak lang, medyo weak yon si Majida. Kasi yung personality nun, medyo weak. Lagi nakadepende yon sa asawa, sa sa nanay, ganon, sa mga kapatid. Weak siya sa mga pag-aalaga ng mga bata. So, ayun lang. Naramdaman ko yung sakit. So, nalungkot din talaga ako kasi mabait naman yung kahit tamad. Napakabait nung na yung bata na yun. Saka ang bata niyang nabalo. Sipin mo, parang nasa 25 years old pa lang siya. Tapos, imagine, kapapanganak pa lang niya. 3 days pa lang siguro, kalalabas niya lang sa ospital. Kasi medyo natagalan sila sa ospital kasi medyo nahirapan siyang nanganak.
Kaya pala lately, sabi ni Madam, parang aligaga yung asawa or si Majida. Hindi ko alam, parang ano ba, may mga sign na gano'n. So, ingat lang guys, ingat po kayo, and God bless everyone.